Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Bago tayo dumako sa ating leksyon ngayong araw, magbalik tanang muna tayo sa huling aral. Naaalala niyo pa ba? Kung gayon, ano nga ba ang ating leksyon noong nakaraan? Tama, ang posisyong papel at ang talumpati. Ano ang kahulugan ng posisyong papel at ng talumpati? At ano naman ang mga layunin ng mga ito? Kung iyong nasagutan ng tama ang aking mga tanong, handa na kayo para sa ating talakayan ngayong araw. Alam mo ba ang pakiramdam na may mga salita na parang nag-aalok ng isang bagong pananaw o ng bagong lakas? Para sa isang sandali, hayaan nating paghalagahan ang isang salita na maaaring magbago ng ating pananaw. Ang ating word of the day ngayong araw ay pagsisikap. Ang pagsisikap ay hindi lamang ang paggawa ng isang bagay, kundi ang paglalagay ng buong puso at isip sa pagkamit ng isang layunin. Ito ay ang pagiging determinado, masipag at hindi sumusuko kahit na mahirap ang mga pagsubok. Sa bawat pagsisikap, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na lumago, matuto at magtagumpay. Kaya huwag kang matakot na subukan ang mga bagong bagay at magsikap na makamit ang iyong mga pangarap. Tandaan, ang bawat pagsisikap ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Sana ay magbigay ito ng inspirasyon sa inyong lahat. Sa araling ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng mga dokumentong nagpapakilala sa isang tao at sa kanyang mga gawa na tumutulong sa pagpapakita ng kredibilidad at kakayahan ng isang individual sa larangan ng edukasyon at propesyon. Bawat isa sa mga ito ay may layunin, istruktura at benepisyo na naglalayong ipakita ang halaga ng isang tao sa kanilang napiling larangan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga uri, hakbang sa pagsulat at mga katangian ng bawat dokumento, mahalaga ang pag-unawa at wastong paggamit ng mga ito upang maging epektibo ang pagpapakilala at pagpapakita ng kakayahan ng isang tao. At ang mga dokumentong ating tatalakayin ngayon ay ang BioNote, Curriculum Vitae, at Resume. Bago tayo magpatuloy, heto muna ang mga kasanayang pampagkatuto para sa talakayang ito. Maunawaan ang kahulugan at layunin ng BioNote, Curriculum Vitae or CV, at Resume. Matutukoy ang mga pangunahing elemento ng bawat dokumento. Malaman ang kahalagahan ng BioNote, CV at Resume sa iba't ibang konteksto. Maintindihan ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng BioNote, CV at Resume. Maihambing at maiko-contrast ang layunin at estruktura ng BioNote, CV at Resume. At mapahusay ang kakayahan sa pagsulat gamit ang mga angkop na teknik at estratehiya para sa bawat uri ng dokumento. So, ang una nating tatalakayin ay ang BioNote. Ano nga ba ang BioNote? Ang BioNote ay isang maikling buod na naglalarawan ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang individual, kabilang ang kanyang mga tagumpay, edukasyon at kasanayan. Dagdag pa rito, ang BioNote ay ginagamit upang magbigay ng isang mabilis at direktang pagpapakilala sa isang tao. Kadalasan sa mga publikasyon o mga pang-akademikong programa, ang BioNote ay taglalayong bigyan ang mga mambabasa o tagapakinig ng isang malinaw na ideya tungkol sa kredibilidad at mga kasanayan ng individual sa isang madaling paraan. Ito ay mula sa Griegong bio o buhay at Ingles na note o tala. Ang BioNote ay mga ngahulugang tala ng buhay na tumutukoy sa maikling pagpapakilala ng isang tao. Ang pinagmula ng salita ay nagpapakita ng layunin ng BioNote na magsilbing isang maikling tala
tungkol sa buhay ng isang tao. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang isang simpleng tala, kundi isang buod na nagbibigay diin sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay at karera ng isang tao. Ang BioNote ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mabilis na impormasyon tungkol sa isang tao na maaaring makatulong sa mga desisyon tulad ng pagkuha ng trabaho o pagpili ng tagapagsalita. Nakakatulong ito sa pagpapalawak ng profesional na network at pagpakilala sa mga tagumpay ng isang tao pati na rin sa pagbuo ng kredibilidad sa kanyang larangan. Ito ay nagsisilbing bisang epektibong paraan upang agad na ipakita ang mga kakayahan, karanasan at tagumpay ng isang tao. Sa pamamagitan nito, nagiging madali para sa mga employer o tagapakinig na kilalanin ang kahusayan at kredibilidad ng isang tao nang hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. So ano nga ba ang layunin ng BioNote? Ang layunin ng BioNote ay magbigay ng isang maikling pagpapakilala na nagpapakita ng mga kakayahan at tagumpay ng isang tao. Layunin din nitong ipakita ang mahalagang kwalifikasyon ng individual upang mapansin ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang layunin ng BioNote ay upang epektibong maipakita ang mga pangunahing katangian ng isang tao sa isang maikling teksto. Ito ay mahalaga lalo na sa mga sitwasyong profesional kung saan ang oras ay mahalaga at ang mabilis na paugnawang sa kakayahan at karanasan ng isang tao ay kailangan. Heto ang mga elemento ng BioNote. Una, pangalan. So, ang BioNote ay naglalaman ng buong pangalan ng tao o ng individual. Pangalawa, posisyon o propesyon. Ito ay tumutukoy sa kasalukuyang trabaho o propesyon ng taong ibinanggit. Pangatlo, mga nagawa o publikasyon. Ano ba ang taong nabanggit, ano ba ang kanyang nagawa? Ano ang kanyang karanasan o kontribusyon sa kanyang larangan? Pang-apat, edukasyon. Ito ay educational background ng tao o ng binanggit ng tao. Pang-lima, mga kasanayan. Binabinggit sa BioNote ang kanilang espesyal na kasanayan o kakayahan na may kaugnayan sa profesyon ng tao. Dalawang uri ng pagsulat ng BioNote. Una, maikli o short BioNote. Ang maikling BioNote ay binubuo lamang ng isa hanggang dalawang pangungusap. Ito ay direktang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pangalan, kasalukuyang posisyon at pangunahing nagawa ng isang tao. Ginagamit ito sa mga simpleng pagpapakilala tulad ng mga social media bio at mga pamagat sa artikulo o blog. Ang mahabang BioNote naman o extended BioNote. Ang mahabang BioNote ay mas detalyado, karaniwang binubuo ng 1 hanggang 3 talata. Dito, mas detalyadong inilalahad ang mga profesional na karanasan, edukasyon at mga nagawa ng isang tao. Ginagamit ito sa mga formal na dokumento tulad ng mga akademikong papel, libro at seminar introductions. At dumako naman tayo sa hakbang sa pagsulat. Una, kilalanin ang layunin at mambabasa. Unawain kung ano ang layunin ng BioNote at sino ang mambabasa dito. Pangalawa, ilista ang mga mahalagang impormasyon. Ilahad ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa sarili na may kinalaman sa layunin ng BioNote. Pangatlo, magsimula sa pangalan o simulan ang BioNote sa iyong buong pangalan. Pang-apat, idagdag ang iyong propesyon at nagawa.
O isulat ang iyong kasalukuyang posisyon o propesyon kasama ang mga pangunahing nagawa. Panglima, kilalanin ang layunin at mambabasa. Iayon ang tono at estilo sa pagsulat sa iyong audience. Pang-anim, ilista ang mga mahalagang impormasyon o isara ang bio note sa pamamagitan ng pagbubuod ng iyong mga credential o kasanayan. Heto naman ang mga katangian ng bio note. Maikli, ngunit malaman. Dapat itong maglaman ng sapat na impormasyon sa pinaka-maikling paraan. Ito rin ay organisado. Dapat ay sunod-sunod at lohikal ang pagkakasulat ng impormasyon. Pangatlo, ang bio note ay nagtataglay ng tamang tono. Dapat ay naaayon sa audience at layunin ng bio note ang tono ng pagsulat. Panghuli, ang bio note ay dapat eksakto at tumpak. Dapat ay tama at wasto ang lahat ng impormasyong napakaloob dito. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng bio note? Una, tiyakin ang kaukupan ng nilalaman. Piliin lamang ang mga impormasyong may kaugnayan sa layunin ng bio note. Pangalawa, panatilihing updated. Siguraduhin ang mga impormasyon ay nakapanahon at totoo. Pangatlo, iwasang maging overly technical. Gumamit ng wika na madaling maunawaan ng target na mambabasa. Panghuli, balansahin ang profesionalismo at personalidad. Magkita ng profesional na imahe habang ipinapahayag din ang personal na brand o estilo. Heto naman ang mga halimbawa ng bio note. Dumako na tayo sa pangalawang dokumento na ating tatalakayin, which is ang Curriculum Vitae. Ano nga ba ang Curriculum Vitae? Ang Curriculum Vitae o CV ay isang masusing buod ng iyong akademikong kwalifikasyon at profesional na karanasan. At mas detalyado ito kumpara sa isang resume. Karaniwang ginagamit ito sa mga aplikasyon para sa akademikong posisyon at mataas na antas sa trabaho. Ang kalagahan naman nito ay ipakita ang iyong buong profesional na gawa mo at nagbibigay din ito ng malalim na impresyon sa mga employer o akademikong institusyon. Ang detalyadong impormasyon nito ay maaaring makatulong upang makuha mo ang posisyon na nais mo. Ang layunin ng Curriculum Vitae ay ang ipakita ang iyong karapat-dapat sa isang posisyon o proyekto. Hinahangad din itong ipakita ang iyong mga plano at ambisyon sa hinaharap. Ang mga elemento naman ng Curriculum Vitae ay ang mga sumusunod: personal na impormasyon, layunin o career objective, edukasyon, mga karanasan sa trabaho, kasanayan, publikasyon at pananaliksik, gawad at harangal, profesional na kasapi, referensya. At dumako naman tayo sa mga anyo ng Curriculum Vitae. May 4 tayong anyo ng Curriculum Vitae. Una ay chronological CV. Ano ang chronological CV? Ito ang pinakakaraniwang anyo ng CV kung saan ang mga karanasan sa trabaho at edukasyon ay nakalista ng pagbaligtad na pagkakasunod, simula sa pinakahuling karanasan o natapos na edukasyon. Ito ay angkop para sa mga aplikante na may tuwid na profesional na landas at nais na ipakita ang pagtuloy na paglago sa kanilang karera. So in other words, chronological CV ito ay ginagamit ng mga aplikante sa trabaho. So pangalawang anyo, ito ang functional CV. Sa anyong ito, ang focus ay nasa mga kasanayan at kakayahan ng aplikante kaysa sa kanilang karanasan sa trabaho.
Inalalahad dito ang mga pangunahing kasanayan na direktang may kaugnay sa posisyon na ina-applyan, habang ang kasaysayan ng trabaho ay inalagay lamang sa ibaba o hindi binibigay na labis na diin. Ang functional CV ay ideal para sa mga gap sa kanilang karera nga may nagbabago na larangan o sa mga may hindi typical na landas sa kanilang profesyon. So, ang functional CV ay ang main focus nito ay ang skills ng tao o mga kakayahan kumbaga kumpara sa ilang mga katangian o mga kasanayan. Direkta itong kaugnay nga posisyon sa kanilang ina-applyan. Pangatlo, combination CV. Ano naman ang combination CV? Pinagsasama nito ang mga katangian ng chronological at functional CV. Inilahad ang mga kasanayan at kakayahan na nauugnay sa posisyon kasunod ang maayos na timeline ng karanasan sa trabaho. Ang uri ng CV na ito ay angkop para sa mga aplikante na may palakas na kasanayan at solidong karanasan na nais ipakita ang kapwa kanilang malawak ang na karanasan at kanilang mga special nga kasanayan. So, sa aking nabanggit na kanina, ang combination CV naman, ito ang pagsasama ng dalawang anyo ng CV, which is yung chronological CV at yung functional CV. So, kinumbine ang kanilang mga anyo, so tinawag siya nga combination CV. Kundiin, ito ang uri ng CV na angkop para sa mga aplikante na mas malakas na sa kasanayan at solidong karanasan o mga taong mga professional na talaga sa trabaho. So, pang-apat na anyo ng CV. Ito ang targeted CV. Isang uri ng CV na inaangkop para sa isang particular na posisyon o industriya. Sa target CV, binibigyang din lamang ang mga karanasan, kasanayan at edukasyon na may direktang kinalaman sa trabaho ina-applyan. Ito ay ginagamit upang ipakita na ikaw ay isang angkop na kandidato para sa tiyak na posisyon at maaaring magbigay ng mas malaking posibilidad na mapansin ka ng employer. So, targeted CV, ito ang yung kumbaga kukunin mo na posisyon na trabaho. Kumbaga, so meron for the word itself, targeted, meron kang target na posisyon doon sa trabaho mo. So, tinutukoy dito na kung ano yung ina-applyan mo, ito yung target mo nga gagamitin na CV, which is yung targeted CV. Ito yung gagamitin mo kapag may specific ka nga posisyon na ina-applyan. Next is hakbang sa pagsusulat ng curriculum vitae. Una, kolektahin ang mga impormasyon. Ipunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa edukasyon, karanasan at kasanayan. Pangalawa, piliin ang tamang format. Piliin ang uri ng CV na angkop sa layunin at audience. Pangatlo, istruktura ang CV. Instruktura or structure na ang CV. Isaayos ang mga elemento ng isang logical na pagkakasunod. I-edit at i-proofread. Tiyakin na walang grammatical errors at tama lahat ang impormasyon. O i-review. At panglimang hakbang sa pagsusulat, which is last, is i-customize ayon sa trabaho. Iangkop ang CV sa particular na trabaho na ina-applyan. Meron tayong gabay sa pagsusulat. Una is gumamit ng tamang wika at tono. Pangalawa, pananatilihing maikli ngunit komprehensibo. Siguraduhin ang kaayusan. Pangatlo, siguraduhin ang kaayusan. Pang-apat, gumamit ng bullet points. At panglima, i-update regularly.
Ito ang mga gabay sa pagsusulat na dapat natin tandaan sa pagsusulat ng curriculum vitae. So ano nga ba ang katangian ng isang curriculum vitae? Ang curriculum vitae ay dapat malinaw at organisado. Dapat ay madaling basahin at nauunawaan ang bawat seksyon. Pangalawa, tumpak at detalyado. Dapat ay tama at detalyado ang bawat impormasyong inilagay. Pangatlo, nakaayon sa layunin. Ang bawat impormasyon ay dapat naayon sa posisyong ina-applyan. Panghuli, tagtataglay ng profesionalismo. Dapat ay profesional ang tono at pagkakagawa. So, heto ang mga halimbawa ng curriculum vitae. Ngayon naman ay dumako naman tayo kung ano ang resume. Ano nga ba ang resume? Ang resume, ito ay ginagamit sa pag-apply ng trabaho. Ito ay nagmula sa Francis na resumer na nangangahulugang nagbigay buod o summary. Kahalagahan. Ang resume ay isang mahalagang dokumento na nagpakilala sa iyong mga kasanayan, karanasan, at edukasyon sa mga potensyal na employer. Ngayon naman ay layunin. Ang layunin ng resume ay upang makuha ang atensyon ng isang potensyal ng employer at kumbinsihin sila na ikaw ay tamang tao para sa trabaho. Ngayon naman ay mga elemento. May 7 elemento ang resume. Una, personal na impormasyon. Nakalagay dito ang iyong pangalan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan at ibang mga importante o personal na detalye. Pangalawa, layunin o career. Objective. Ito ay maikling pahayag ng mga aplikante na naglalarawan sa kanilang hangarin. Pangatlo, edukasyon. Listahan ng mga natapos na degree o kurso pati na rin ang mga eskwelahan na natapos. Ngayon naman ay pang-apat, karanasan na trabaho. Ito ang seksyon na naglilista ng iyong mga nakaraang trabaho kabilang ang pangalan ng kumpanya, posisyon, at mga responsibilidad. Panglima, mga kasanayan. Ang seksyon na naglilista ng iyong mga kasanayan. Pang-anim, mga parangal at recognition. Ito ang seksyon na naglilista ng mga parangal at pagkilala na natanggap mo. Pang-pito, mga aktibidad asosasyon. Mga aktibidad sa labas ng paaralan o trabaho tulad ng pagiging miyembro sa mga organisasyon o pagboboluntaryo. Dumako naman tayo sa mga hakbang ng pagsulat ng resume. Una, pagsasagawa ng pananaliksik. Alamin ang mga kinakailangan na trabahong ina-applyan. Dapat nating alamin kung ano ang mga dapat nating gawin. Pangalawa, pagsulat ng draft. Gumawa ng paunang draft ng resume kasama ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Dapat tayong gumawa ng paunang draft ng resume at dapat ay ilagay natin ang ating kinakailangan na impormasyon. Mag-edit at pagrebisa. Siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon, walang pagkakamali at maayos ang pagkakasulat nito. Dapat nating i-double check ang ating resume para kung may mali ay mapalitan natin ito at dapat ay maayos at malinaw ang pagkasulat nito para mas madaling maintindihan. Pang-apat, pagpili ng format. Piliin ang tamang uri ng resume na naaayon sa posisyon na ina-applyan. So dito, dapat nating piliin ang resume ayon sa iyong posisyon na pag-a-applyan. Panglima,
magdala ng resume. Ipadala ito sa employer kasama ang iba pang kinakailangang dokumento. Pagkatapos natin itong pilapan, pwede natin itong ipadala sa Gmail o ikaw na lang ang magpasa kasama ang iba pang pinadala na dokumento. Ngayon, pumunta naman tayo sa gabay sa pagsulat ng resume. Pagiging maikli at konkretong impormasyon. Kahit maikli ang iyong impormasyon, dapat ito ay totoo at dapat ito ay totoo. Sunod, pangalawa, paggamit ng aktibong wika. Dapat natin gamitin ang ating sariling wika. Pangalawa, pagiging consistent sa format. Dapat hindi tayo magdagdag o hindi natin babawasan ng impormasyon kung hindi naman ito totoo. Pang-apat, pag-angkop ng resume sa posisyon. So dapat natin i-angkop ang ating resume sa ating posisyon na ina-applyan. Ngayon, dumako naman tayo sa katangian ng resume. Una, dapat organisado at malinaw. Ito ay organisado at malinaw para mas madaling maintindihan. Pangalawa, komprehensibo. Dapat ito ay katotohanan. Profesional. Ang iyong a-applyan na posisyon. Pang-apat, naaayon sa layunin. Dapat mong sabihin kung ikaw ba ay mayroong kabang karanasan sa trabaho na ito at kung ikaw ay kaya ba ang trabahong ito. Dapat tandaan, tiyaking tama ang impormasyon. Dapat ay tama ang iyong impormasyon na inilagay sa resume. Pangalawa, maglagay ng referensya. Pangatlo, i-update ang resume. Pang-apat, gumamit ng tamang format. Heto naman ang mga halimbawa ng resume. Ngayon, ating namang linawin kung ano talaga ang pinagkakaiba at pagkakatulad ng BioNote, Curriculum Vitae at Resume. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Curriculum Vitae sa dalawa? Ang Curriculum Vitae ay mahaba at detalyado, sumasaklaw sa buong akademiko at profesional na karera. Pangunahin din itong ginagamit sa mga akademikong pananaliksik at siyentipikong konteksto. Naglalaman ng mga seksyon tulad ng edukasyon, karanasan sa trabaho, publikasyon, at mga parangal. Ang BioNote naman ay maikli, kadalasang isang talata lamang, ginagamit sa profesional o akademikong konteksto tulad ng mga libro, websites, at conferences, at nagsusuma ito ng personal at profesional na background ng may akda. Habang ang resume naman ay maikli at nakatuon sa partikular na trabaho. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga aplikasyon sa trabaho, sa industriya at negosyo. At tinututukan ang mga karanasan sa trabaho, kasanayan at nakamit na may kaugnayan sa posisyong ina-applyan. Tumako naman tayo ngayon sa kanilang pagkakatulad-tulad. Ang Curriculum Vitae at ang Resume ay parehong ginagamit sa mga aplikasyon para sa trabaho o posisyon. Naglalaman ito ng mga seksyon tungkol sa edukasyon at karanasan sa trabaho. Ang Curriculum Vitae naman at ang BioNote ay parehong ginagamit upang ipakilala ang isang tao sa akademikong konteksto at maaaring maglaman ng tungkol sa akademikong background at karanasan sa trabaho. Habang ang BioNote at ang Resume ay parehong maikli at madaling basahin.
Nakatuon ang dalawa sa pag-highlight ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa isang individual. At panghuli ang pagkakapare-pareho ng tatlo. Ang curriculum vitae, ang resume at ang bio note ay mga kasangkapan upang ipakilala ang personal, professional o akademikong impormasyon ng isang individual. Naglalaman ito ng personal na detalye gaya ng pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan at panghuli layunin ng mga ito na ipakita ang kwalifikasyon ng individual. At doon nagtatapos ang aming talakayan. Muli kami ang ikalimang pangkat na nag-iiwan ng mga katagang. Sa bawat hakbang ng pag-aaral at pag-unlad, ang tamang dokumento ang magbubukas ng pinto sa ating mga oportunidad. Ipakilala natin ang ating sarili sa pinakamabuting paraan at hayaang magsalita ang ating mga kakayahan at karanasan.